is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Birthday, anak. Hangad ni Mama na maging masaya ka sa espesyal na araw mo. Nagustuhan mo ba yung 18 red roses na regalo ko sa'yo? Pasensya ka na, baby, ha? Wala dito ang mga classmates mo para magbigay ng mga roses na ito sa'yo. Wala din ang ama mo na iniwan tayong dalawa nung 3 years old ka pa lang at sumama sa iba. Pero wag kang mag-alala, baby. Nandito naman ako. Mahal na mahal kita at nag-iisa ka lang sa puso ko. Naalala mo pa ba yung mga panahon na madalas tayong mamasyal? Gustong-gusto mo pag nagpupunta tayo sa mall kung saan maraming tao. Napaka-friendly mo talaga kasi binabati mo lahat ng nakakasalubong natin. Lagi ka nakangiti, napaka-approachable mo, kaya ang tawag sa'yo ng mga kaibigan ko ay sweet girl and sweet voice. Enjoy na enjoy ka din sa tuwing maliligo tayo ng sabay. Sa totoo lang, anak, nakakapagod at mahirap, pero masarap kang alagaan. Mahirap kasi talaga ang nag-iisa na lang sa buhay. Pinagsasabay ko noon ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa'yo. Pero dahil mahal na mahal kita, tinitiis ko ang lahat, wag lang kitang mapabayaan. Lagi kong iniisip ang kapakanan mo. Kaya sana, hindi ka nagtampo nung magtrabaho ako sa ibang bansa. 8 taon akong napalayo at iba ang nag-aalaga sa'yo. Umuwi naman ako taon-taon para magbakasyon. Pero hindi sapat ang 1 buwang bakasyon para makabawi sa mga pagkukulang ko. Nung malapit ka ng mag-18, nag-decide na akong huminto sa pangingibang bayan. Marami naman akong naipon at nabayaran ko na din ng buo yung bagong bahay na inutang ko para sa ating dalawa. Excited talaga ako para sa debut mo, anak. Gusto ko ay magandang-maganda ang gown mo. Gusto ko marami kang handa. Gusto kong makita na maraming tao na deserve mo ang maging prinsesa. Sa'yo na talaga umikot ang mundo ko. Para sa akin, ikaw ang buhay ko. Maraming nagsasabi na mag-asawa daw ulit ako para magkaroon ka na ng kapatid. Pero natatakot ako na mapunta sa iba ang atensyon ko. Natatakot ako na mapabayaan kita dahil kailangan mo ang espesyal na kalinga. Pero kahit anong pagbabantay ko, kahit anong pag-aalaga ko, hindi ko pa rin napigilan ang guhit ng tadhana. Isang araw habang nasa school ay tumawag ang teacher mo.
Nag-aalala siya dahil sobrang taas ng lagnat mo. Dali-dali kitang sinundo at pina-check up sa doktor. At labis akong nanlumo nang kinailangan kang i-admit. Tinamaan ka ng sakit na dengue at pneumonia. Sobrang hirap anak na makita kitang nagdurusa sa karamdaman. Ang dami mong kailangang gamot. Ang dami nilang nilalagay sa'yo. Hindi ako makakain at hindi ako natutulog. Masubaybayan lang ang kalagayan mo. Araw-araw akong kakaba-kaba kung anong susunod na mangyayari. Hanggang sa dumating na nga ang kinatatakutan ko. Matapos nga ang 6 na araw na tila pakikipaghabulan natin kay kamatayan, ay tuluyan mo na nga akong iniwan. Patawad anak, dahil natalo tayo sa laban natin. Ginawa ko naman ang lahat para maisalba ka. Sobrang sakit talaga nang mawala ka sa akin. Halos gumuho ang mundo ko dahil ikaw na ang buhay ko. Sino nang makakasama ko sa maliit na palasyo natin? Kaninong ngiti na ang titingnan ko para mapawi ang lahat ng pagod ko? Anak, lagi mong tatandaan na mahal kita. Kung naririnig mo ko ngayon, sana ay ibulong mo naman sa akin kung anong dapat kong gawin. Hindi ko kasi alam kung hanggang kailan ako mangungulila sa'yo. Hindi ko alam kung kailan babalik pa ang aking sigla ngayong wala nang dahilan ng pagbangon ko sa umaga. Alam ko na ayaw mo ko nakikitang malungkot. Hindi mo gusto na nakikita mo akong umiiyak. Siguro kung nandito ka lang sa tabi ko, hahawakan mo ang mukha ko at ang mga luha ko ay papahiran mo. Anak, sisikapin ko na makabangong muli. Kahit nag-iisa, ako'y mangangarap muli. Ang mga alaala mo ay sapat ng dahilan para hindi ko sayangin ang ating nasimulan. Araw-araw pa rin kitang dadalawin dito sa himlayan mo. Kahit wala ka na ay araw-araw ko pa rin ipagdiriwang ang pagkakaroon ng isang espesyal na anak na gaya mo. Mahal na mahal kita, my Princess Kakay. Love, Mama G. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Mama G, isang tambalanista. Ang kanyang anak na si Kakay ay isang special child at yumao nitong nakaraang taon lamang. Sa darating na Marso, balak ni Mama G na ipaghanda pa rin si Kakay para sa selebrasyon ng 18th birthday nito. Ang lungkot naman. Masyadong mabigat yung mga kwentong paglisan. Well. Oh, well. Mami G! How are you?
Yan na naman yung tangang tanong eh. Yan na naman yung... We hope to meet you soon. Papasyal ka namin, mag-rides tayo sa Star City. Gusto mo ba? Sisigaw tayo sa Star Flyer. Yan. Mama G, kahit hindi ako sumasakay ng roller coaster. Pag sinabi mong sabayan kita, okay fine, sasabayan kita para lang maging happy ka. Papasok tayo sa gabi ng lagim. O sige na, promise ko rin yan, Mama G. Gugulatin ka namin. Maggugulatan tayo. Hanggang sa makalimutan natin mga problema natin. Oh my goodness. Buti na lang di pa ako nag-blush on, kundi kakalat siya. Ay nako, as always, when it comes to death of a child, I have no words. Or death in particular, wala akong masabi. Pero una, gusto kong i-praise ka. I want to uplift you and I want to give you a pat on the back. Dahil tinaguyod mo mag-isa si Kakay, 'di ba? So, kudos, saludo, salute at isang bonggacious na palakpakan para sa mga single parents kasi talagang yung meron kang ang asawa na kaagapay na haharapin yung buhay ng isang pamilya, mahirap na. What more yung kailangan mo siyang harapin na mag-isa. And special pa itong situation mo, Mama G, kasi si Kakay din ay isang special child, 'di ba? So parang all your life you've been trying to protect her. All your life ginagawa mo yung best mo to keep her safe and to protect her, 'di ba? But in the end hindi pa rin. But yung years na ginugol mo para pangalagaan siya, ano 'yun, isang matinding salute para sa iyo. At dahil malapit na ang birthday ni Kakay, magpapakake po si Nicole sa March. Sige, why not? Punta ka dito. Magsabi ka muna, Magsabi ka muna. 3 layers agad para masaya, di ba? Sige. Para busog tayo pare-pareho. Sige. Basta magsabi ka. Para hindi ako magulat. Ay... I'm sure masaya na si Kakay ngayon. Sabi mo nga, di ba, Mama G, parang kung if Kakay was there beside you, siya yung magpapahid ng luha, ayaw niya nakikita kang umiyak, di ba? Pero I know that it's not easy. Sobrang difficult talaga niyan. Sabi nga nila yung pinakamasakit yung kapag natapos na yung burol, kapag natapos na yung lamay, when everyone is gone and ikaw na lang yung babalik sa bahay, tapos you have to see all the photos, yung mga gamit, yung mga space na dati nandoon siya, tapos babalikan mo lahat yan. So, ang masasabi ko lang, Mama G, is I pray for strength for you to endure lahat ng mga kailangan mong i-endure kasi it's not gonna be easy. Hindi po talaga madali yan. Kapag nakakarinig tayo ng mga ganitong klase ng kwento talaga, ang realization ko talaga palagi dyan, kapag ikaw napapalibutan ka pa ng mga taong nagmamahal sa'yo, mapakaibigan, mapapamilya, pahalagahan nyo po sila. True. Iparamdam natin sa kanila ang pwede natin gawing mabuti at iparamdam sa kanila na mahal natin sila. Yung mga kasama mo sa bahay ngayon, di ba? Nakaaway mo kahapon, lumipas ang gabi, kaaway mo pa rin hanggang kanina nagsisigawan kayo. Di ba? Pasalamat kami mga kasama ka sa bahay. Nandiyan yung nanay mo na ginigising ka, nagagalit ka. Correct. Di ba? Nandyan yung tatay mo na pinagagalitan ka kasi umuwi ka ng late. Concern sa'yo yun. Tama. Naiinis ka pag sinecheck ka palagi ng nanay mo. Oo. Buisit ka sa kapatid mo, lagi kang inuutusan maghugas ng pinggan. Yan. Diba? Pero eto, babalik tayo sa mas masakit to go back to an empty house. Yes. Alam mo yun, buryong-buryo ka, iratang-irata ka sa boses ng nanay mo, sa boses ng tatay mo, sa kuya mong utos ng utos sa'yo. Buryong-buryo ka. Pero mas nakakaburyo, friend, kapag yung babalik ka sa isang bahay na empty. 'Di ba? Sa isang bahay na na wala nang ingay. 'Di ba? So habang tama partner habang nandiyan lahat sila pa sa paligid mo, make them feel that they are special. Dito papasok yung walang hate. GB lang. Love lang. 'Di ba yung aso nga lang natin na inalagaan natin ng 2-5 taon, kapag namatay sila, 'di ba? Kapag nawala sila, hinahanap natin eh. 'Di ba? Paano pa kaya pag tao ang nawala sa buhay natin?
Mahirap nang ibalik yun. Actually, hindi mo na nga maibabalik yun. Alam mo, meron akong kaibigan na parang similar din ang nangyari sa kay Mama G. Parang special din yung anak. Ang nakikita ko lang sa kanya tuwing nagpo-post siya sa Facebook, tuwing naaalala niya na yung mga good memories, parang sinashare niya sa Facebook. Yung flashback. Oo. Na na-miss niya, yung tawanan. Yes. Which is also good. Oo, yun na lang yung i-hold on mo yung memory na yun. Happy memories. Yes. Sabi nila, totoo when they say that the days are long but the years are short. Paniwala talaga ako yun dun sa sa kasabihan na yan, the days are long but the years are short. Na parang minsan may mga araw na parang ang haba-haba na gusto mo na matapos kasi iratang-irata ka na sa mga tao sa buhay mo. 'Di ba? But before you know it, lumaki na sila. Tama. 'Di ba? Before you know it, nag-asawa na. Correct. Before you know it, yumao na, 'di ba? So dito papasok yung you cherish every single moment. Kahit parang feeling mo ang haba-haba ng araw pagkasama mo yung taong 'yan. Yung mga taong kiniinisan mo, mahaba talaga ang araw pag ganun. Oo, mahabang araw but the years are short, guys, 'di ba? Life is so short. Totoo 'yan Yung 'di ba parang kaka-celebrate mo lang ng Valentine's Day last year, nag-Valentine's Day na naman. Tama. Sa March mag-Ash Wednesday ulit, 'di ba? Kaka Holy Week lang Tama. The days are long but the years are short. Napakabilis po ng takbo ng buhay. So please, it is a reminder to seize the day, 'di ba? To seize the day and to make your those in your circle or sphere of influence feel that they are loved. Kailan mo mapaparamdam yung pag-ibig mo, 'di ba? Yung pagmamahal mo. Tingnan mo yung mga may jowa ngayon, inanamnam talaga nila. 'Di ba? Kasi pasasaan at maghihiwalay din naman sila Yes! Tataayan! Namnamin mo habang together pa kayo. Habang sweet pa kayo sa isa't isa. 'Di ba? Kasi darating ang araw mag-aaway kayo hanggang sa maghiwalay na lang kayong dalawa, 'di ba? Ay, nako. Cherish every moment. Talagang pag nandyan po yung mga kaibigan nyo na nagmamahal sa inyo, yung mga family members ninyo, nanay at tatay, mga kapatid ninyo, namnamin nyo kasi hindi nyo na magagawa yan kapag wala na sila. Oo, kasi wag naman sana kayong umabot doon sa point na every time, halimbawa, nawala na yung mga magulang mo, kapatid mo, mahal sa buhay, na makakita ka ng ibang tao, parang sana nandito pa sila, sana yung regret na dala-dala mo. Kaya hanggang ngayon, magbangko ka ng maraming memories na if time comes na mawala man sila, yung mga memories na yun ay maiiwan sa'yo. At alam mo sa sarili mo na nagawa mo ang role mo na iparamdam ang pagmamahal sa kanila. At para dun po sa mga mga mister ng tahanan na galit sa mga misis nila pag nagpipicture, lagi niyo pong iisipin na naggagawa po ng memories yung misis niyo. Kung wala kayong mga picture, kapag ka nagkaroon ng pagkakataon na may nawala sa inyo, wala kayong babalikan. Wala kayong ikikwento balang araw. Wala. Isipin ng mga tao makikinig sa kwento nyo, invento lang. Invento lang ang lahat. Walang ebidensya. Wala lang, naisingit ko lang. Kasi di ba minsan eratang-erata yung mga lalaki. That's how you are, di ba? Ano ba yan? Basurahan lang, magpapapicture ka pa. Ano ba naman, picture ulit, di ba? Pero tandaan mo, you will thank your wives or you will thank your girlfriends kasi speaking of memories, these photos, these videos will serve as memories. So hayaan nyo na kahit medyo nakakairita, di ba? Kasi at least marami kayong memories. Correct. Ako parte na ng sistema ko minsan pag nakakita ka ng something interesting, lalabas mo talaga yung camera mo matic Talaga? Kasi parang wala kang pinopost. Andun lang sa phone niya. Nasa phone ko lang. Andun yung memories ko. Kung makapagsabi to, I guess, really? Yun ang paniwalaan. Yung post ko December pa. Ay, weekend pala. Talaga ba? Talaga? Nakakaloka to si Chuper. Invento match. See, tingnan mo. Diba? Pictures, posting, or it did not happen. O, tingnan mo, sabi ni Chuper. Diba? Matik na yun Pag may nakita ka magandang view, picture. Diba? O, talaga? Wala ko nakita Ikaw naman nagpo-post Pinadevelop ko. Pinadevelop. O, diba? Nasa photo album. Hindi, baka may sarili siyang album sa Facebook na sana nakakita. Private lang, private. Wag naman wag nating i-judge. Only you can see this. Yes, pero siguro scandal yun
Hindi, wala lang. Naisingit ko lang kasi di ba minsan nayayamot na kayo sa sa amin na puro picture. For example, lutusan mo. Ano picture mo. Tapos isa pa. Tapos eto kasi, ganito yan guys ha. Pag nagpa-picture sa inyong wife nyo, huwag kayong mainis. Kasi pag naiinis kayo, you won't take a good shot. Ang ending neto, papapicture siya ulit. Kasi hindi mo inayos eh. Hindi mo ginalingan. Pilit lang yung pag-picture mo. Oo, correct. Do everything with love, di ba? Kinuha mo puro sahig. Tingnan mo, o kaya nagmamadali. Di ba? Siyempre blurred. Siyempre blurred yun. Di uulitin. Ang ending, maiirita ka. Kung lagi mong do everything with love. Lagi mong tatandaan yun. Kahit yung simpleng pagpipicture. Kahit simpleng pagpipicture. Ginagawa ko to kasi importante sa misis ko, sa girlfriend ko, yung picture. So, do everything with love. Ayusin mo para one time, big time lang. Kasi pag hindi mo inayos, yung galit ka pa, ito, ganyan, tagilid, o kaya blurred, ayusin nyo kasi. Tandaan, may purpose yan. Hindi lang naman for posting sa social media, di ba? May babalikan kayo. Ramdam kasi nung subject yan kapag hindi mo ginagalingan yung pag-picture mo sa kanya. Pag hindi ka masaya, tsaka it will also... Alam mo yung pagpilit ng pag-shot sa'yo? Puro sahig, puro langit, puro sand, di ba? Wala lang. Naisingit ko lang kasi alam kong madaming mga Instagram husbands, Instagram boyfriends na nababuisit na. Memories. Create memories. Correct. Habang kaya nyo pa. Di ba? Trot, isang malaking check ng pink na ballpen. Nakatutok sa atin ngayon sina Maricel, Mika, Miko, and Maisy sa Green Gate Homes, Imus, Cavite. Hello po. Thanks for tuning in. At saka dyan sa Rojas City pala, good luck sa mga players ng Golden Warriors. Good luck! Sina Ate Fe, Lanete, and King Samaniego, and Father Alan nakatutok sa atin. Good morning po. Kung gusto nyong mag-send ng kwento sa amin, email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga kabisyo, mali mo yung kwento mo na pag-uusapan natin sa mga susunod na araw. Corrected by. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema. Love lang. Always your number one SM radio station.